Alam niyo ba mga ka-farmers na masarap ang palaka? Palakang bukid kung tawagin dito sa Pilipinas. At dito sa Pilipinas, wala pang breeders o nag-aalaga ng palaka. Bakit hindi natin subukan? Isang pinagpalang araw sa inyong lahat mga ka-farmers. Welcome na naman muli dito sa ating YouTube channel. Kaway-kaway para sa ating mga ka-farmers at sa mga ka-farmers natin na nagplanong pumasok sa farming business. Ang ating ipapakita ngayon at tatalakayin ang pag-aalaga ng palaka. Palakang bukid yung tawagin dito sa Pilipinas. Alam nyo ba mga ka-farmers na ang palaka, yan po ang kahinaan na ulam ng mga sanay sa probinsya. Lalo na pag malapit ka sa sapa or kahit sa palayan. Dito sa Pilipinas, mayroon akong isang ka-farmers natin nakita ko, nagsisimula na siyang mag-alaga ng palaka. Palaka na pwedeng kainin o pwedeng gawing negosyo. Ngayon mga ka-farmers, simplihan lang natin ang ating video para madaling matutunan at sa mga gusto magsimula sa pag-aalaga ng palaka, madali nyong matututunan. Pinakauna sa lahat mga ka-farmers, kung kayo ay mag-breed ng palaka, ang pinakauna nyong gagawin, maghahanap tayo ng itlog ng palaka. Hindi lang basta itlog ng palaka mga ka-farmers. Katulad ng inyong nakikita, ganito po ang itlog ng palaka na pwedeng kainin. Marami yan sa mga sapa at sa mga palayan. Pagkatapos maghanda kayo ng pan, ilagay nyo ang mga itlog ng palaka. Pagkalipas ng ilang araw, kusa na po yan mag-hatch ang mga itlog ng palaka. At makikita nyo na nagsilabasan ang mga tadpole. Ang tawag dito sa amin, batiulo. Dahil nga malaki yung kanyang ulo at meron siyang buntot. Alam kong ibang mga ka-farmers natin ay hindi kumakain ng palaka, pero kumakain ng hito na mga native at saka dalag. Saan ba nanggagaling ang hito na native at saka dalag? Yan din ay bahagi sa ating pag-uusapan. Makalipas ang 3 weeks to 4 weeks, ito na ang kanyang itsura. Handa nang ilipat sa panibagong pan kung saan doon na tutubo ang kanyang mga paa at magiging palaka na siya. Para sa ating mga ka-farmers na hindi pa nakakaalam, ang mga tadpole na ito ay hindi yan lahat magiging palaka. Yung mga tadpole na tutubuan ng mga paa, sila ang magiging palaka. Yung walang paa, sila naman ay magiging native na hito. Kaya para sa ating mga ka-farmers na hindi kumakain ng palaka pero kumakain ng native na hito dahil masarap, halos magkapamilya lang sila mga ka-farmers. Yung mga tadpole na hindi tinubuan ng paa, ito na yun mga ka-farmers. Naging hito, ito yung hito na native. Mas malasa ito kaysa sa African hito. Pagkalipas ng 1.5 buwan, ayan na, kumpleto na yung paa. Palakang palaka na yan mga ka-farmers. Pero alam kong maraming ka-farmers natin magtatanong, ano naman ang ipapakain natin sa ganitong aalagaan, lalo na pag marami na. Pag maliliit pa ang palaka mga ka-farmers, mas mainam na organic ang pakain. Ano naman ang organic na pwedeng ipakain para sa ating mga alagang palaka? Pagdating sa mga ganitong usapin, marami akong baon. Siyempre nag-research ako para sa inyo, para maihatid ko ang tamang pagpapalaki at tamang informasyon sa pag-aalaga ng palaka para hindi na kayo mahirapan mga ka-farmers. Kung baga, susubuan ko na lang kayo. Biro lang mga ka-farmers, bawal mainit ulo dito. Kailangan nagtutulungan tayo sa pagbabahagi ng idea. Kayo mga ka-farmers, baka mayroon kayong alam na pwedeng ipakain sa ating mga alaga. Pwede nyo i-comment sa ating comment section. Malaking tulong po yan kasi halos wala pa nag-aalaga dito sa Pilipinas. Meron man nag-aalaga, isa nakita ko. Mamaya ipapakilala ko sa inyo. Kaso nakikita ko, nag-experiment pa lang at marami pa siyang pagdadaanan. Kaya samahan din natin siya at samahan nyo rin ako. Balikan muna natin kasi marami nag-aantay kung ano ang pwedeng ipakain sa maliliit na palaka. Pag marami ang ating palaka na papakainin, maghanap lang po tayo ng bahay ng anay. Ang anay na sa tingin natin ay perwisyo. Ngayon may pakinabang na mga ka-farmers. Biyakin lang natin ang bahay ng anay. Ready na yan para ibigay sa ating mga alagang palaka. Kasi kusang magsisilabasan yung mga maliliit na mga anay na siyang kakainin ng ating palaka. Pwede rin natin tanggalin sa kanyang bahay at ibigay sa ating mga alagang maliliit na palaka. Mas gusto kasi ng palaka na gumagalaw yung kanilang kinakain. Pag gumagalaw,
kusa nilang tutuklawin yan. Or mas mainam na mag-alaga tayo ng black soldier fly. Bibigyan natin sila ng larvae. Yan po ay napakaganda para sa ating mga alagang palaka. Baka nagtatanong kayo, gaano ba kaingay pag marami na yung palaka na alaga? Ganito po yun mga ka-farmers. Maingay sila mga ka-farmers, especially pagtapos na ang ulan. Paghapon sigurado napakaingay nila. Para naman sa pagkain sa malalaking palaka, pwede rin yung anay at mga larvae. Pero hindi na yung sapat, lalo na pag maliit lang ang ating supply. Pero alam niyo ba mga ka-farmers na ang azolla ay pwede rin ipakain sa ating mga alagang palaka? Ito po yun mga ka-farmers. Kaya kung pipiliin natin mag-alaga ng palaka, hindi problema ang pagpapakain. Depende lang kung gaano tayo katalino, gaano tayo kadiskarte, maghanap ng mga organic na pagkain na pwede natin ibigay sa ating mga alagang palaka. Dito kasi sa Pilipinas, wala pang nagbebenta ng feeds para sa palaka. Pero sa ibang bansa, katulad ng Thailand, China at Malaysia, mayroon silang tinatawag na frog floating feeds na nabibili sa mga bilihan ng commercial feeds. Pero para sa aking pananaw mga ka-farmers, kung wala pa nagbibenta ng commercial feeds para sa ating alagang palaka dito sa Pilipinas, pwede naman siguro yung pinapakain natin sa hito or tilapia na floating feeds para sa ating mga alagang isda. At para naman sa ating mga ka-farmers na nagtatanong, paano ba natin malalaman yung gender ng ating palaka? Sa isang tingin lang mga ka-farmers, kaya na nating i-determine kung lalaki ba o babae ang palaka. Katulad ng inyong mga nakikita, ito yung babae na pang-breeding or pamparami na palaka mga ka-farmers. Makikita nyo naman yung likod niya, yung tiyan niya is malalaki. Pagdating naman sa male na palaka, mas slim siya at hindi malapad yung likuran. Ang palaka ay carnivorous, kaya kailangan pag-iwahiwalayin natin na depende sa kanilang sukat at sa kanilang edad. Kasi kung pagsasama-samahin natin yung malaki at maliit, siguradong mauubos ang mga maliliit kasi kayang kainin yan ng mga malalaking palaka. At pagkalipas ng 4 months to 6 months, pwede na natin i-harvest yung ating mga alaga. Pero dito sa Pilipinas, wala pang stable na presyo ang palaka. Pero sa aking experience sa pagbibili ko ng palaka, umaabot ng 300 to 400 ang bintahan ng palaka. Depende sa nagbibinta. Kasabay ng pag-harvest ng palaka, pwede na rin i-harvest ang mga hito. Ito yung mga itlog ng palaka na naging tadpole na hindi tinubuan ng paa. Para sa ating mga ka-farmers na hindi taga-probinsya, kung kayo nagtatanong kung ano ba ang lasa ng native na hito, tingnan nyo na lang sa comment section. At para naman sa ating mga ka-farmers na favorite ang ganitong ulam, i-comment nyo naman sa comment section kung gaano kasarap at anong luto ang inyong ginagawa dito. Kasi kung ako ang inyong tatanungin, pinatuyo sa gata yung nagmamantika na medyo maanghang. Sigurado, tibag ang bahaw mga ka-farmers. Sarap. So ayun lang mga ka-farmers, yun po yung aking mga idea na aking ibinahagi ngayon. Kung mayroon kayong idea na pwede nyong ibahagi sa ating comment section, yan po ay malaking tulong. At para naman sa ating mga ka-farmers na bago pa lang napadaan at hindi pa nakapag-subscribe, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At huwag mo na rin kalimutan mag-like. At para mas marami pang mga ka-farmers natin ang ma-inspire at makita sa ating videos na ito, huwag mong kalimutan i-share sa inyong Facebook at sa inyong YouTube channel. Nang sa ganon, maraming ka-farmers ang ma-inspire pa at magkaroon ng idea. So papaano mga ka-farmers, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsama nyo sa episode na ito. God bless po sa ating mga ka-farmers saan ka man naroroon. At God bless sa inyong mga mahal sa buhay. Mabuhay po tayong lahat. Sama-sama tayo magbahagi ng mga idea about sa farming business.